Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Naway na sa mabuting kalagayan kayo. Anuman po ang pagsubok at mga paghamon na ating hinaharap sa mga buhay na ating sinusuong. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan, mga punto de vista with Ka Eric. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ng mga tamang pagtingin. Ito pong ginawa na naman na kabulastugan ng pamunuan ng House of Representatives, no? Talagang bahay ito ng mga magnanakaw at buaya na mga magnanakaw na politiko at walang kabusugan sa pagiging gahaman na maglustay at mag-abuso sa pundo ng ating pamahalaan. Sapagkat bago po mag-break for the Holy Week season at may tinatawag pa silang pa-bonus effect. 2 million cash lang naman na tumataginting po ang ipinamudmod nila Tambaluslos at nila Budget D na anino lamang ito ni Tambaluslos bawat mga kongresista na sumasang-ayon sa kanila at nakalinya sa kanilang political alliance. At ang estimated amount na pinamudmod ay hindi bababa po sa 600 million pesos mula sa pundo ng ating mga mamamayan. Sa gitna po ng malawak na paghihirap at pagdarahop ng ating mga kababayan, hindi na halos makaagapay ang mga sektor ng transportasyon, ang mga tsuper, ang mga pasahero, ang mga mamamayan, ang mga manggagawa, mga magsasaka at ordinaryong mga mamamayan sa napakamahal po na mga bilihin, napakataas na singil sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa pagkain at iba pa, may gana pa sa pinakamakapal na mukha itong mga nasa Kongreso ni Tambaluslos na tumanggap ng Easter bonus na tag 2 million pesos mga kababayan. Talagang wala na pong damdamin, no? This is the most scandalous display of insensitivity and callousness. Ano pong ibig sabihin ni Ka Eric? Ito na po ang pinaka-iskandaloso na pagpapakita ng pagkamakapal ang mukha, kapal ng apog, at walang damdamin sa nararanasan na krisis ng sambayan ng Pilipino, itong mga buaya na politiko. Mantakin ninyo, aabot mga kababayan sa 600 million pesos po ang nilulustay at ipamumudmod bilang panunuhol. Inisyal lang ito sapagkat nakaambang o nag-aantay po ang pagpipirma nila ng impeachment complaint na binaluktot nila Romualdez at Marcos dito laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya bago po magkaroon ng Holy Week break, imbis na sina po ay magkaroon po ng pananampalataya, pagbabago ng damdamin at kaisipan upang maging matino ang kanilang paglilingkod sa gobyerno, itong mga buaya at mga magnanakaw at kawatan ng mga politiko tumanggap pa ng tag 2 million pesos na cash Easter bonus at tumataginting na aabot po sa 600 million pesos ang pinamudmod sa kanila. Ito po ay binigyang punto o nagbigay ng idea o hint itong si Congressman Leandro Liveste. At sinabi niya, kayo na po ang maghanap ng mai-interview ninyo kung sino po ang mga tumanggap ng tag 2 million pesos na sobrang garapal at kapal ng apog na habang nagugutom at nahihirapan ang milyong-milyong Pilipino dulot po ng krisis sa kabuhayan, krisis sa ekonomiya na ibinunga po ng palpak at bulok na panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez, may gana pa. Habang nagugutom ang taong bayan at nagdarahop at gumagapang para makaagapay at makabangon sa krisis, may gana pa pong maglustay at magmudmud ng pera ng mga mamamayan na aabot sa tag 2 million pesos bawat isa at hindi bababa sa 600 million pesos po ang total Easter bonus. Wow! Sarap buhay Parang wala lang krisis ang Pilipinas kung makapag-asta po itong mga tauhan ni Romualdez, ni Tambaluslos, at kasama po dyan si Budget D.
no? Kaya nga sa panahon siguro ni Pangulong Duterte nila ito gagawin. Kung siya pa ang pangulo, malamang makakatikim sila sa pagmumura ng matalas na pananalita mula kay former President Rodrigo Duterte. At sasabihan sila, mahiya naman kayo, ang kakapal ng mukha nyo, mga putang ina nyo, ibalik nyong pera na yan. At yan ay kailangan ng mga mamamayan, ng mga mananakay, ng mga pasahero, ng mga tsuper, ng jeepney at ng bus, at ng iba pang mga naggumagamit ng public transportation para sila po ay mabigyan ng suporta at subsidyo sa napakamahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Pero wala Kinokonsinti at pinapaboran pa po ni Marcos Jr. ang ganitong kalapastanganan at kagaguhan ng mga pagbibigay ng tag 2 million bonus bawat isa na aabot po sa 600 million pesos dito po sa House of Representatives ni Tambaluslos at nila Boji D. So, kayo na po mga kababayan ang humusga, malamang ang hindi nakatanggap po dito ng tag 2 million na mga bonuses nila habang grabe ang krisis na kinakaharap ng mamamayan ay yung mga tumutuligsa laban sa mga panlalamang, mga panlilito at panlilinlang nila Romualdez at nila Marcos patungkol sa pagsusulong nila muli ng binaluktot na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Malamang hindi nakatanggap diyan sila Congressman Kiko Barsaga, Congressman Leandro Liveste, Congressman Igay Erese, Congressman Toby Chanco, sila Congressman Pulong Duterte, mga Duterte Black, hindi yan makakatanggap, no? Pero ito mga magnanakaw na kawatan na party list ng CPP, NPA, NDF at mga party list na mga magnanakaw na politiko, nakakatanggap yan. Baka mahigit pa sa minimum na 2 million pesos bonus ang tinanggap nila. Kasi may mga projects pa na pinarelease din po nila Boji D at nila Martin Tambaluslos nang sa ganun po ay makokontrol nila at madidiktahan sa pamamagitan nito mga panunuhol na kunwari ay bonus, kunwari ay mga projects na dadalhin sa distrito, itong mga buaya at mga sakim at gahaman sa pera ng mga kongresista. So mga mahigit 300 po ito ang nakatanggap nito ng panunuhol in the guise or in the disguise ng kunwari Easter bonus na tag 2 million pesos at hindi bababa po sa mga tag 100 million to 200 million pesos na mga projects supposedly para sa mga distrito nila. So ito po ay ginamit din nila noon last year nang ipinipilit at itinutulak ni Marcos at nila Romualdez ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit sa sobra nilang pagmamadali at gusto nilang i-shortcut ang mga fundamental na prinsipyo sa batas at sa konstitusyonal na kalayaan at demokrasya kagaya ng due process of law at ang equal protection of law ay sinortcut nila at nilabag nila ito kaya nakita po ito ng Korte Suprema at ibinasura tuluyan itong last year nila na maniobra sa impeachment. Pero last year din po, according to Congressman Toby Chanco, habang sa kasagsagan ng pagpapapirma at pagpapalusot nitong binaluktot nilang impeachment complaint last year, nagpa-release ng nauna 90 billion. Yun pala umabot sa 250 billion pesos. Accordingly, ito ang kabuang panunuhol ng last impeachment operations noong 2025. Mga kababayan, umabot po sa 250 billion pesos in the form of projects. Pero sa totoo lang, mga convertible to cash. Pwedeng pirahin, pwedeng pagkakitaan, pwedeng ibenta. Yung allegedly mga projects na nagkakahalaga ng 150 million pesos to 200 million pesos bawat kongresista. Kaya umabot po sa mga hindi bababa, kulang-kulang po sa 250 billion pesos na pera, pundo ng mamamayan ang ginamit sa panunuhol noong nakaraang baluktot at tuluyang na ibasura na impeachment complaints noong 2025. Ngayon, inuulit na naman at inuulit po nila Martin Tambaluslos
at ng kanyang anino na si Boji D na gumamit po ng ganitong gimmick. Panunuhol pa rin ang kanilang nakikita at isa dyan, itong tag 2 million pesos na Easter bonus habang nagmumulagta ang mata ng mga milyong-milyong Pilipino na hindi makakumpleto po ng 3 beses na pagkain sa araw-araw, nagmumudmud at namumudmud ng pera ng taong bayan itong mga kurakot na mga tauhan ni Marcos sa sindikato. Lalo na po sa pangunguna nila Boji D at nila Tambaluslos. 2 million pesos para po sa tinatawag nilang Easter bonus na nag-aabot po sa kabuuan hindi bababa sa mga 600 million pesos po ang pwedeng nakuha ng mga kongresistang ito na karamihan sa kanila ay nagpapasuhol at sinusuhulan po nila Martin Tambaluslos para makontrol at madumina at madiktahan ang kanilang pagsang-ayon dito sa panibago at pangbabaluktot na naman na impeachment operations versus the Vice President. Pero may hangganan po ito lahat kasi mamarkahan po natin itong mga kongresistang ito at ibubulgar natin ang kanilang gimmick na pakunwa-kunwarian. Magkakaroon sila ng Easter bonus, ginamit pa nila ang Semana Santa para magnakaw at magpasasa sa kaban ng bayan, mga walang hiya talaga, no, mga kababayan. At samantala naman po, umaabot na ang presyo ng produktong petrolyo sa halagang 110 to 120 pesos per liter ang diesel at mga 98 pesos per liter ang gasolina. Tuloy-tuloy din po ang pag-ambang ng pag-angat ng presyo sa bayarin ng mga kuryente, tubig at pagkain. Wow! Tuloy-tuloy at samantala, ito pa ang isang malaking balita din. Itong patuloy na pagmamaniobra ng mga finance team ni Marcos Jr. para po maibenta ang mga prime real properties na pagmamay-ari ng gobyerno. Kagaya po ng mile long property sa Makati yata ito or area ng Mandaluyong na ginamit ng Philippine Daily Inquirer ng walang lease payment for the last 25 years, no, sa mga mamamayan sa gobyerno natin at dumating po sa pagkakataong ito nang makita ito at nalaman ni former President Duterte, pinabawi po ito ang mile-long property at pinalayas at pinaalis po dyan ang Philippine Daily Inquirer. Subalit, hindi lamang po yan ngayon ang issue na ibebenta ni Marcos di umano ang mile-long property ng gobyerno at pati po itong Makati Atrium at ang isa pa itong FTI or Food Terminal Incorporated na mga properties po sa Taguig para daw makapag-ipon di umano ang gobyerno ni Marcos ng pondo para magbili ng supply support para sa produktong petrolyo. Aba, sinabi ko na nga kanina sa isang episode ko na hindi po kailangan magbenta tayo ng ating assets o ng ating mga properties sapagkat pwede naman po yang gawin ng mga produktong ng mga kumpanya ng produktong petrolyo, mga oil companies sa kumpas at koordinasyon ng gobyerno. Magkakaroon po ng centralized government to government transaction of direct importation. Ibig sabihin po ay gobyerno na ang mag-aangkat ng mga produktong petrolyo, makikipag-usap ang gobyerno sa presyo na mas bababa at direkta po ang pagsusupply pansamantala mula po sa government side dahil nga po sa kalagayang panglipunan ngayon na walang kasiguruhan na mapapatigil kaagad ang namumuo na mga hidwaang tunggaliang armado sa pagitan ng bansang Iran at ng bansang Israel at bansang Amerika na ngayon ay nagdudulot na po ng malawak na regional crisis sapagkat nandyan po nanggagaling sa rehiyon na ito ng Middle East ang pinakamalalaking supply ng produktong petrolyo, including ang ginagamit po ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi pa po maliwanag o malinaw na ligtas nang makakabiyahe ang mga oil tankers na naghahakot at nagdidistribute ng mga produktong petrolyo all over the world na dumadaan po ang 22% ng supply line sa the Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran ngayon
at mayroon itong mga pambomba na mga gamitan kapag dumaan dyan ang mga barko ng Amerika o ng Israel. Habang wala po ang kapanatagan sa rehiyon na ito, walang contingency measure si Marcos kung saan bibili ng supply line para po sa ating langis na produkto. And kanina, hindi pa ito kumpirmado, bibili daw o nakabili na, di umano, ng 300,000 barrels of oil. No? Ang isang barrel yata is nasa how many liters? I think it's 84 liters or 64 liters po ang isang bareles ng langis. At ito ay hindi pa kumpirmado kung sino nag-angkat, sinong bumili, pero sabi sa balita na nakita ko pa lang sa social media, government transaction daw ito. Kung paano ito i-distribute sa mga oil corporations, sa mga oil companies, wala pa pong guideline patungkol dyan mula kay Marcos. At hindi pa nila ito inaamin na nakapag-angkat na tayo direkta ng around 300,000 barrels of crude oil na ginagamit po para iproseso ang diesel at ang gasolina. Ayan. So, magkano ang binili na amount? Sino ang nagbili nito? Anong ahensya ng gobyerno? Department of Energy ba? At saan po ang deposito nito ngayon? Ang oil depot. Papaano po ito ma-avail ng mga mamamayan? And mukhang hindi po kompleto ang datos na ito. Kumalat lang ito sa social media that there is now a delivery of around 300,000 barrels of crude oil. Pero hindi naman po ito lantad na ipinaliwanag ng gobyerno ni Marcos na mayroon nga silang transaksyon ng government to government para magkaroon po ng centralized importation. Babantayan din po natin ito sapagkat nakapending din ang paghingi ni Marcos Jr. ng emergency powers at least for the next 60 days to 90 days mula sa Kongreso. Nag-recess na po ang sesyon ng Kongreso, pero pwede pa naman na magpatawag after the Holy Week kung kakayanin at itutulak ni Marcos na talagang makipagpulong sa Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado upang makagawa po ng mga blueprint of contingency and exigency measures nang hindi po nakatenggalang o nakatiwangwang ang mga mamamayan kung ano ang mangyayari sa patuloy na pagsidhi at paglawak ng krisis sa ating bansa. Dulot po ito ng nangyayaring armadong tunggalian sa pagitan ng bansang Iran at laban sa Israel at laban din sa Amerika. Ayan, magandang pagkakataon nito na pag-usapan na rin natin ito, ang mga pangyayari may kaugnayan po sa krisis sa industriya ng langis, mga kababayan. So, malaking bagay sana at malaking tulong kung ang almost or more than 600 million pesos na pinamudmod lamang nila Boji D at nila Tambaloslos at with the consent of Marcos Jr. dahil hindi siya pumalag, malaking tulong sana ito sa pag-subsidize ng mga pamasahe at pati na po sa pagpapakarga ng fuel ng ating mga pampublikong transportation na ating mga kawawang tsuper na nabubuhay dito. Abangan po natin ang iba pang balita at talakayan with Ka Eric sa susunod pa nating diskusyon, at huwag nating bibitawan na ganito po kakapal ang apog, ganito po kakapal ang pagmumuka at walang kakayanang mahiya o magkaroon ng hiya itong gobyerno ni Marcos at nila Romualdez sapagkat namudmod pa ng Easter bonus at kung ano-anong panunuhol na kunwari ay proyekto habang nagkakaroon po ng malawak at pwedeng malunod ang buong bansa sa posibilidad ng malakihang krisis na sasambulat, at ito ay hahambalos sa mamamayang Pilipino. So mga kababayan, huwag nating kalimutan ang ating GCash line of support sa People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan na pinamumunuan po ni Ka Eric. Ang numero natin for your support na pwedeng mag-send sa GCash, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, whatever you wish. Importante, sincero po at bukal sa kalooban. Ang numero na gamit natin for GCash and line support ay ang 0916
0916-308-7710. 0916-308-7710. Mga kababayan. Rohilda Celis po, kay Langging po ang pangalan niyan. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsuporta at pagsubaybay at pagtangkilik sa Ka-Eric Celis YouTube channel at sa ating Bigwas ng Agila with Ma'am Lorraine Maribadoy at sa ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka-Eric.